Hello, check. Raymond. Hello, mic test. 1, 2. Hello, check. Sound, check. Sa ating lahat, purihin ang Panginoon. Sige po, tayo po ay tumayo at tayo ay mag-umpisa na sa ating gawain ng ating Panginoon. At bago po tayo mag-umpisa, ibigay po muna natin na isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito na kami po, Panginoon, ay tinipon niyo at dinako sa lugar na ito ng nasa maayos na kalagayan at kalusugan. Maraming salamat sa buong linggong nagdaan na kami po ay inyong iningatan, pinatnubayan at ginabayan at patuloy, Lord, na binigyan ng kalakasan, kagalingan, kagalakan. Hingin sa lahat, Panginoon, ipinrovide mo po ang lahat ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat sa pagtugon sa aming mga dalangin. Napakadami po ng mga bagay, Panginoon, na hindi na ho namin nasasambit sa aming mga panalangin at patuloy nyo pa rin po pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, sa umagang ito, ang bawat isa na naririto ngayon, maging na nasa online, Panginoon, nakikiisa po kami, Panginoon, sa isang hangarin upang kayo ay papurihan, pasalamatan at higit sa lahat, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya Lord, sa aming paglapit sa iyong harapan, kami po, Panginoon, ay patuloy, Lord, na nagpapakumbaba at humingi po ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Sa mga bagay, Lord, na aming mga naisip, nasambit ng aming mga labi, naikilos po namin, Panginoon, na hindi po kanais-nais sa inyong harapan, maging sa aming kapwa, patawarin niyo po kami. Pagkalinisin niyo po, Panginoon, ang aming puso at isipan, na makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Hesus upang maging karapat-dapat kami sa aming paglapit sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, sa umagang ito, ipinagkakatiwala po namin ang aming gawain. Dalangin po namin, Panginoon, na malayang kumilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Umpisa ng aming gawain ito sa aming pag-aawitan ng mga makalangit na awitin at higit sa lahat sa pakikinig ng inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay po ng aming pastor, Pastor Archie, na siya magdadala ng mensahe mo ngayong umaga. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa buhay niya. At dalangin namin, Panginoon, patuloy, Lord, na pagkalooban niyo po siya ng karunungan, katalinuhan, Panginoon, at katapangan upang maihayag ang iyong mga salita sa amin, Panginoon, na may pag-ibig. Patuloy, Lord, na maging ang aming mga sarili, Panginoon, ihanda niyo po kami, Panginoon, buksan ang aming mga pandinig, ang aming puso't isipan upang matanggap po namin ang aral na magmumula sa inyo, Panginoon. At higit sa lahat, patnubayan kami ng banal na Espiritu upang ang lahat ng mga aral na aming matatanggap ngayong umaga, ito ay aming malakaran at makita ito sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Patuloy po namin panalangin ang mga kapatiran na patungo pa lamang po sa lugar na ito. Kung paano niyo po kami dinako sa lugar na ito nang nasa maayos at ligtas, gayon din po silang makakarating sa aming bahay-sambahan at makakasama upang magbigay ng papuri, pasalamat at pagsamba. Ito po ang aming panalangin na may papurit, pasalamat at pagsamba. Sa tayong pangalan ni Jesus, Amen and Amen.
Magandang umaga po sa ating Panginoon at magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo mag-umpisa, naway batiin po natin ang ating katabi ng isang magandang umaga. Yan, good morning po sa ating lahat. Ngayong umaga po, tayo po ay sama-sama nga awit, magpupuri at sasamba sa ating Panginoon. Siya lamang ang ating pupurihin. Amen? Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Sabi natin, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Papuri. Karapat-dapat na purihin at sambahin, luwalhatiin, dakilain ang Panginoon natin. Sabihin natin, hallelujah! 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 Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Papuri sa Diyos! Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Puri! Yes, Lord! Whoa! Ating inaalay, pasasalamat na walang humpay, pagkat biniyayaan ng kaligtasan at tagumpay. Sabay-sabay natin sabihin, hallelujah! 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 Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Papuri sa Diyos! Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Papuri. Karapat-dapat na purihin, karapat-dapat sambahin, dakila mong pangalan, Panginoon. Purihin ka, walang ibang pupurihin, walang ibang sabihin natin, walang ibang pupurihin. Ikaw lamang, Jesus! Walang ibang pupurihin, ikaw lang ang pupurihin, ikaw lang ang pupurihin. Tanging ikaw, tanging ikaw, tanging ikaw. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Minsan pa sabihin natin, sa Diyos ang papuri, sa Diyos
ang papuri sa Diyos, ang papuri sa Diyos, ang papuri. Papuri. Sabihin natin, sa Diyos ang papuri. Amen. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah. Isipin po natin ang kabutihan ng ating Diyos sa ating buhay. Nito pong nakaraang linggo, kahit po tayo ay puno ng mga dalahin, kabigatan sa buhay, pero hindi siya nawawala sa ating tabi. Lagi natin siyang kasama. Isipin natin ang kabutihan ng Panginoon habang inaawit natin ang awiting ito. Thank you, Lord, for your goodness. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa atin ang mamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos, Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri, oh yes, oh Lord, we praise you, Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuting Diyos, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah. Patuloy po nating purihin at sambahin ang ating Panginoon.
habang inaawit po natin ang ating awiting ito, gawin nating isang panalangin, personal prayer sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang ngalan mo, purihin ka, O Diyos, purihin ang ngalan mo, purihin ka, O Diyos. Sumasamba sa'yo, nagpupuri sa'yo, ang puso ko'y gawing tahanan mo. Inaalay sa'yo, nilalahad sa'yo, purihin ka, Jesus. Muli, sabi natin, purihin ang ngalan mo. Purihin ang ngalan mo, purihin ka, O Diyos. Purihin ang ngalan mo, purihin ka, O Diyos. Sumasamba, nagpupuri, ang puso ko'y gawing tahanan mo. Inaalay sa'yo, nilalahad sa'yo, purihin ka, Jesus. Sumasamba, nagpupuri, ang puso ko'y gawing tahanan mo. Inaalay sa'yo, nilalahad sa'yo, purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Ating awitan ng papuri ang Panginoon. Ating ilalahad, ating ialay ang ating mga buhay. Sumasamba sa'yo, nagpupuri, ang puso ko'y gawing tahanan mo. Inaalay sa'yo, nilalahad sa'yo, purihin ka, Jesus. Minsan pa sumasamba sa'yo, sumasamba sa'yo, nagpupuri sa'yo. Gawing tahanan mo, nilalahad sa'yo, purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, sabi natin, purihin ka, Jesus. Purihin ka, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ibigay natin ang mataas na papuri sa ating Panginoon Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah!
We praise you, Jesus. We praise you. Amen. Ang papuri at pagsamba ay para po sa ating Diyos na buhay. Amen? At ngayon naman po, para po sa paghayag ng mensahe ng ating Panginoong Diyos, natawagan ko po ang ating pastor, Pastor Archie Rezos, para po maipahayag ang mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. At sabay-sabay po natin, idulog natin ang ating pastor sa panalangin. Extend po natin ang ating mga kamay. Lord, sa oras na ito, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Unang-una, Panginoon, sa iyong iglesia. Pangalawa, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak, sa buhay ng iyong mga lingkod na nasa harapan mo, Panginoon. Sa oras na ito, dinudulog namin na aming mahal na pastor na patuloy mo po siyang gamitin, Panginoon, sa paghahayag, Panginoon, ng iyong banal na salita. Patuloy, Panginoon, na ikaw makita, patuloy na ikaw ang maitaas sa kanyang buhay. Gamitin mo po siya, Panginoon, bilang instrumento mo, Panginoon, upang maihayag ang salita mo sa umagang ito na aming magagamit sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, pinasasalamatan ka namin, pinapupurihan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Praise God. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos. Pwede ho ba palakpakan natin ang ating Panginoon? Purihin po ang Diyos. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa po sa inyo. Muli po ay excited tayo na marinig ang salita po ng Diyos. Bakit tayo excited? Sabi nga po ng aklat ng Mateo, in the book of Matthew, doon po sa chapter 5 verse 6, mapalad po ang nagugutom, mapalad po ang nauuhaw sa salita ng Diyos, sapagkat sila po ay pupunuan. Amen po ba yon? Kung kayo po ay naka-encounter na ng Eat All You Can sa buffet, at excited na excited ang puso ninyo. Minsan iisip natin, ilang balikan ba ang gagawin ko para makakain ako sa buffet? Gayon din naman po ang Word of God. Dapat we are always excited. Ano na naman po yung nakahanda po na pagkain? Kasi ang salita ng Diyos po ay pagkain. Ang salita po ng Diyos ay inumin. Sabi nga ni Kristo, ako po ang tinapay na nagmumula sa langit. Sino mang kumakain ng tinapay na ito ay hindi na kailanpaman magugutom. Kaya we hunger, we thirst for righteousness in accordance to the book of Matthew chapter 5 verse 6. At sa umaga po na ito, mapapansin po natin, what is basically the relation, ano ho yung ugnayan o yung relasyon po ng isa pong Kristiyano doon po sa salita ng Diyos. Meron bang ganun, Pastor? That a Christian will have a relationship to the Word of God? Minsan no kasi, ang pananaw natin ng Word of God, ito lang libro. Akala natin, ang Word of God po, yung binabasa lang, yung kwento, yung kapahayagan po ng mga kwento ni Jesus, ng mga propeta, at ng mga sinasabi po. Pero ang mas malalim po na kahulugan, minsan akala natin we do not really appreciate the Bible much, ay nakikita natin sa aklat po ng Juan, dun po sa Juan 1:1 hanggang 2, sa pasimula ang sabi ng Juan 1:1 hanggang 2, para ma-open up lang po yung ating mga kalooban na ito pong Word of God ay Diyos. Can we say amen? Makita natin, lalong lumalim yung galang natin. Minsan kasi itong Bible na to, pagkatapos lang natin pong makinig, tinatapon na natin. In fact, huwag kayong magagalit. Wala nga tayong dalang Bible ngayon kasi hindi natin pinapahalagahan. Pero kung talagang pinapahalagahan natin, because this is God, this is the Word of God, ano pong sabi in the book of John, chapter 1, verse 1 to 2, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is, praise God. Mag-jump kayo sa verse 14. At ang salita ng Diyos, sige nga ho, ano nakalagay sa verse 14? John 1:14. At ang salita ng Diyos ay,
Ano nangyari ho sa salita ng Diyos? Ito ay nagkatawang si Kristo ho ito eh. Alam niyo yung church natin, di naman ho tayo nakikipagdebate, pero praise God, ano ho? Nakahanda ho pastor ninyo rito. At hindi po ako natatakot kahit sino pa po ang kaharapin ko. Kasi nabasa ko po yung Biblia, alam ko po ang content nito, confident po ako, pero hindi pinagagawa ng Diyos kasi pagmamataas ang debate eh. Pero hindi po ako natatakot. Binababad ko yung aking sarili sa salita ng Diyos. Kahit yung malalaking churches po, kaya po natin yon. Dahil nasa sa atin yung totoo. Kapatid, nasa sa atin yung totoo. In the beginning was the Word. Sa pasimula ay ang salita ng Diyos. At ang Diyos ay sumasasalita niya, no? At ang Diyos ay ang salita. In verse 14, ang salita po ay nagkatawang tao. Di ba tayo kinikilabutan yan? Na para sa ibang mananampalataya, si Kristo ay tao lang. Pero in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, the Word was God, and the Word became flesh. Therefore, the flesh is Jesus Christ, who is actually God. Simpleng lohika lang naman ho yun eh, madaling maintindihan. Kaya may relasyon tayo sa Word. Bakit? This is our relationship to the Lord Jesus Christ. Ayun. Minsan ho, akala natin, kailangan ng isang preacher po may pag-ibig. Totoo po yun. Pero ang pag-ibig ho nagsasabi ng totoo. Hindi kayo kikilitiin ng pag-ibig. Marami yung nagagalit ho sa akin. Pagka po kasi ako'y nagpatawag ng meeting, pag hindi kayo dumating, lalong-lalo na sa mga nasasakupan ko in the secular world, cancel ang meeting. Hindi kayo dumating eh. I mentioned ang meeting halimbawa 10 o'clock, dumating ho halimbawa 10:30, 11, kinakancel ko po yung meeting talaga. Marami nagagalit ho. Sabi po sa akin, ang taray naman, ang tapang naman. Kasi tumitindig ka bilang leader, kapatid. At naroroon yung pag-ibig mo. Kasi sinasabi nyo po yung totoo. Alam nyo po, wala nang hihigit na pag-ibig. Hindi ko kayo kikilitiin mga kapatid, na akap-akapin ko po kayo. Paminsan-minsan ho pwede. Hindi ko kayo kikilitiin mga kapatid, na sasabihin ko, ay, hindi ako magsasalita ng masakit laban sa'yo. Kasi ayokong umalis ka ng church. Sasabihin ko po yung totoo dahil mahal kita. Sasabihin ko kung anong sinasabi ni Kristo dahil gusto ko lahat tayo maligtas sa langit. Amen? Praise God. Yun po yung katotohanan ng pag-ibig. Minsan kasi nami-misconstrue po, namamali po ng isang pastor, Pastor, huwag kayo masyadong matapang sa kasalanan. Hindi ho, kailangan tapangan kasalanan. Kasi ang kasalanan ho, mga kapatid, magpapahamak sa atin sa impyerno. Kaya dapat ho, sinasabi natin yung totoo. Minsan may mga lumalapit sa akin, huwag nyo na hong sasabihin yung ganon tungkol sa kabit. Bakit? Kung hindi natin sasabihin yun, kapatid, mamamatay ka sa kasalanan mo. Mahal kita eh. Dumaan din ako sa ganyang buhay nung araw eh. At nakita ko ho, ipapahamak ka niyan eh. Bakit hindi ko ituro sa iyo yung dating kinagisnan ko? Lumayas po kayo dyan, akapin niyo po si Kristo. Kasi ipapahamak po tayo niyan. Buhay pa tayo, baka po it's too late na pag hindi natin tinalikuran ang kasalanan. Kaya nga po, dito sa atin pong tatalakayin, napakaganda nito, no? May relasyon pala ang isang Kristiyano sa salita ng Diyos. Why? Nang pasimula ay ang salita at ang Diyos po ay pumapasalita po. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. Kaya ito pong salita ng Diyos, Diyos mismo po ito. Yung content ha, hindi po yung libro, huwag nyo sasambahin ito. Ito po ay pwedeng masunog, ito po ay pwedeng masira, pero yung laman nito, isa puso ninyo at lakaran ninyo, pumapasa inyo ang Diyos. Amen? May talata po sa Bible, in the book of Psalms, chapter 19, verse 7 to 8. Bago natin simulan, mahalagang panalangin, tayo po yumuko. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat po ako sapagkat buhay ang iyong salita po sa church na ito. At habang ako po'y tinatalaga ninyo, amin pong pagbubulay-bulayan, pag-aaralan, ipapahayag ang mga salita na ito, sapagkat ito po ang salita na nagbibigay ng buhay. Salamat din naman po, Ama, ang mga salita na ito ang naging salamin po ng amin pong pagkatao, na araw-araw po kami po'y nagkakamali, araw-araw po kami nagkakasala, araw-araw po kami po'y natatapilok na dudulas,
at patuloy pong nagkakamali po, nagkakatampalasanan po sa lahat ng amin pong mga nalalakaran. And with this, Father, we ask for forgiveness na lubusin niyo po ang amin pong paghuhuga sa pamagitan po ng inyo pong banal na dugo. Lahat ng mga kapatid namin na naririto po, bigyan niyo po ng kagalakan sa paglilingkod sa inyo. At anuman po, Panginoon, na mabibigat na problema ang pinagdadaanan namin. God is good all the time, and all the time you are so good, O God. Ikaw po ang bahala sa lahat ng aming mga suliranin. Muli, Ama, maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang po. Sa banal po na pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Sabi po dito sa talata ng Biblia na kukunin po natin in the book of Psalms, chapter 19, verse 7 to 8. Sa batas ni Yahweh, ano pong sabi rito? Walang labis at walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Hinighlight ko po sa pula. Ang mga tuntunin ni Yahweh, mapagkakatiwalaan at siyang nagbibigay ng talino para sa payak na kaisipan. Napakaganda, no? Verse 8, ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran. It is just, it is righteous. Bakit po? Sapagkat ito'y nagpapasaya ng puso at ng kalooban. Ang mga tagubili ni Yahweh ay tama sapagkat nagbibigay sa isipan ng hustong pangunawa. In this expository preaching, makakakuha po tayo ng 4 na mga mahalagang bagay. Bakit po ang salita ng Diyos mahalaga po sa pakikipag-ugnayan natin, mahalaga po sa relasyon ng isang mananampalataya o ng isang Kristiyano. Kaya po sa mga aralin na ito, napakahalaga mga kapatid, na pakinggan po natin. Minsan po ang salita ng Diyos, minsan lang dadaan sa atin po yan. We do not know po what holds on for tomorrow. Kaya nga palagi ko pong pinapaalala sa lahat ng mga kapatiran, habang malakas po kayo, habang may pagkakataon pa, habang tayo po'y binibiyayaan pa ng Diyos ng buhay, this is the best time to serve the Lord. This is the best time to study the Word of God. Ito po the best time po na lumakad sa kalooban niya, lumakad sa katwiran niya. Kasi mamaya ho, pag uwi natin, di natin alam po kung ano po hatid ng buhay natin. Mamaya po, habang tayo nagmamaneho, pwedeng katawagan na pala ng Diyos po. Pwede pong mamayang gabi po, sasabihin na ng Panginoon, time is up. At ang Diyos po may control ng puso natin, ang Diyos po may control ng hininga natin. Kaya nga po, kung bubuksan po ng Diyos ang mga puso po ninyo, every day is prayer day. Talagang mag-uunahan po tayo every morning in the prayer circle. Alam ko po na ang iba po sa inyo busy, pero iba ho kasi yung joy. Okay, magagalit po kasi ako'y prangkahan, no. The reason ho talaga, ako po'y sanay sa ganyan eh. Minsan ho, pagka ho ako'y umuwi, nabibigatan ng kalooban ko. Marami ho nagagalit sa akin dahil pinaninindigan ko ho kasi kung ano totoo, maski sa mga nasasakupan ko po. Minsan ho kasi pagka sinasabi niyo yung totoo, marami magagalit ho. Pero yun po hayag na katotohanan. In-explain ko lang ho sa inyo, ang nararamdaman po, yung joy. Sabi ng Hebrews chapter 10, verse 25, huwag nga nating kalilimutan ang mga pagkakatipon na ito, sapagkat gaya ng ginagawa ng marami, alam natin po na malapit nang dumating si Jesus. What would be your attitude kung alam natin mamayang gabi darating si Jesus? Ay, definitely. Kaninang umaga kasama sa prayer meeting. Kanina po nagdi-devotion, nananalangin. Lumiliko na o dumadako na sa lahat po ng tamang landasin. Inalayuan niya na po lahat ng mga likong gawain. Bakit ho? Kasi alam mo na darating na si Jesus mamayang gabi. But God is love. Gustong tiyakin ng Diyos na talagang mahal mo siya. At yung pagtitiyak ko ng Diyos na ito, na mahal mo siya talaga, anytime pwede siyang dumating para hulihin tayo, tignan tayo kung mahal ba natin ang Diyos o hindi. Kaya mga kalalakihan dito, huwag kayong magagalit. Si pastor naman, yung mga salita na yan, dapat iniiwasan na eh. Sino ba naman ang hindi po pwedeng ma-inlove bukod sa asawa ko? Meron akong kabit. Kaya dinediretsa ko ho kayo ng ganon, kapatid ho. Pag dumating po si Jesus na ganyan ang ginagawa ninyo, I cannot assure po na mararapture tayo. Pero kung nakikinig ho tayo, it instills fear of the Lord.
Tama naman yung sinasabi ni pastor eh. May mali ba doon na talagang hiwalayan ko na kung ano man yung mga maling relasyon? I-focus ko na lang sa asawa ko, may sakit yung asawa ko. Dalawin ko na lang sa ospital, pakanin ko, paliguan ko. Yung mga anak ko, ihatid ko sa eskwelahan. Naku, pag dumating ho si Kristo, na ganun ho nilalakaran ninyo, mga kapatid, boom, in the twinkling of an eye, raptured ka. Parang napakahirap naman pong mapaniwalaan, ano? Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi, at huwag ho magagalit, pati po yung mga naka-online po na mga kalalakihan, na ma-rapture po tayo katabi kabit. Ewan ko po, kung makatwiran ho ba yung Diyos noon, na nasa motel po kayo at bigla hong magdarating si Kristo, kasama ka sa rapture, would that be fair and square? Pinapahayag po yung salita ng Diyos eh. Ano pong dinudulot nito? Tignan nyo po at pakinggan ninyo. Ang salita ho ng Diyos ay may kalakasan. Number 1, nagbibigay po yan ng kalakasan. Ang sabi ng awit, 19:7, ang batas ni Yahweh, wala pong labis at walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Naalala ko po tuloy sa Bible, may isang istorya po dito. Doon po sa Aklat ng Gawa, ito pong si Juan at saka si Pedro may lumapit po sa kanila na pulubi. Kasi nakikita po si Peter po at saka si John, they were preaching the word of God with power, with boldness. Nung nakita ho silang nagpapahayag ng salita ng Diyos, may lumpo ho, tinignan ngayon ho sa mata. Tinignan ng diretso sa mata ho ni Pedro. Ang sabi ho nung lumpo, humihingi. Akala ho bibigyan ng limos. Ang sabi ho ni Pedro, silver and gold, dito po matatagpuan ho natin yan sa Aklat ng Gawa 3:6. In the book of Acts, chapter 3, verse 6. Silver and gold I do not have, but what I have, I will give you. In the name of the Lord Jesus Christ, rise. At yung lumpo po ay naglakad. Ano pong ginamit niya? The Word of God. Si Kristo ho kasi, yung salita ng Diyos eh. Pilak at ginto, wala ako. Pero sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at ang pangalan ni Jesucristo, lumakad ka. At ang lumpo po ay nakalakad. Bakit ho nagkaroon ng ganong kalakasan? Kasi ito po ay nanggagaling sa batas ni Yahweh. Ang sabi po dito, ang lakas o ang batas ni Yahweh ay walang labis at walang kulang. Ito ay nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Minsan tayo may mga frustrations, may mga disappointment po sa buhay. And every time po umuwi tayo, minsan parang lantang gulay po tayo. Bigat na bigat po yung kalooban natin. Bakit ho tayo bigat na bigat? Kasi sa isang buong araw na dumaan, marami pong hindi naganap sa mga plano natin. May mga pagkakataon po na bigo po yung atin pong layunin. May mga pagkakataon yung gusto natin, hindi natin nakuha. When we go to bed, we are so disappointed, we are so frustrated, na sa isang taong walang Diyos, matutulog ho yun ng masama ang loob. But for us, we have the Word of God. At ang sabi po rito, nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Minsan pagka down na po ako, ganun po ang nararamdaman ko, dahil hindi po lahat ng bagay na gustuhin ninyo, nakakamtan po ninyo eh. There are times na frustrate po tayo sa mga layunin natin, sa mga gawain natin, at hindi ho biro yung kapaguran ng katawan. Sa isa pong mananampalataya at tagapagpahayag ng salita ng Diyos, dalawa na ho pamilya ninyo. Yun pong pamilya ninyo sa tahanan at yung pamilya ninyo sa church. Minsan kapatid, hindi nyo po maiwasan po yun. Kailangan nyo mag-draw ng lakas mula po sa salita ng Diyos. There was a time, isang buong araw tatakbo ka sa DepEd. Pagkatas mong tumakbo sa DepEd, nasa UST ka. Nakapangako ko sa isang kapatid, awa naman ng Diyos, kasi I can draw strength from the Word of God. Nag-text bigla, Pastor, may dedication po tayo. Takbo ako sa dedication. Gusto ko man pong makisama pa, makibahagi pa hanggang hapon sana. Meron pang Bible studies na dapat gampanan po sa gabi Minsan pag natutulog po ako, umiyak ako sa Diyos. Panginoon, lahat ng kapaguran na ito, para saan napupunta? Ano pong sabi nung nagpapalakas na salita ng ating Panginoon, na enlighten ka ulit, lumalakas ka ulit.
I can do all things through Christ who strengthens me. Pagka patuloy kong sinasabi, inuulit-ulit po yon, kinabukasan, magtutunog na naman yung alarm. It's another day to pray. Amen? Hallelujah. At napakasarap kong maglingkod sa Diyos. Pero dadanasin niyo po yun eh. Yung talagang ang daming kapaguran, ang dami pong mga schedules, ang dami po ng mga parang hindi mo na magagawa. Minsan nga, sabi ko nga, gusto ko pang makihalo doon po sa kasiyahan. Sinakalimutan ko magpa-picture kay Jollibee ho eh. Kasi sa sobrang busy nung ginawa ho natin, hindi ako nakapapicture. Nag-apiran lang kami, tas takbo na kagad ho. Pagdating ho sa bahay, set up, etc., buti na lang, nagagawa po ng advance po ang salita ng Diyos. Pag-upo mo, live na naman. Makakapag-preach ka na naman po. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Bakit ho? Nagbibigay ho sa tao ang salita niya ng panibagong kalakasan. Silver and gold I do not have. Sabi po, wala akong kayamanan, wala akong kapangyarihan, ang sabi ni Pedro. But kung anong meron ako, what I have, I will give you. In the name of the Lord Jesus Christ, rise up. At ang lumpo po ay nakapaglakad. Simply because nagbibigay ng kalakasan ang salita ng Diyos. Palagi niyo pong sasambitin, Lord, pagod na po ako, but I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa ko ang lahat ng bagay sapagkat si Kristo ang siyang nagbibigay sa akin ng kalakasan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jesus Christ is the Word of God. Can we say amen? Hallelujah. Kaya malakas ka. Pangalawa, sabi po dito, napakaganda po ng pinag-aaralan natin ngayon. Mapagkakatiwalaan at nagbibigay ng talino ho ang tuntunin ni Yahweh o ang tuntunin ng Diyos. It gives us wisdom. Mapagkakatiwalaan po, no? Ang sabi po ng awit 19 dito po sa 7, ang mga tuntunin ni Yahweh ay mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. What will you do ho, mga kapatid? If you are in the process of being executed, papatayin kayo, dahil nagpapahayag kayo ng salita ng Diyos. Letter A, tatakbo kayo. Letter B, kayo ho ay sisigaw ng tulong o saklolo. Letter C, kayo ho ay matatakot. Or letter D, kayo ho ay magpupuri at magpapasalamat sa Diyos. Papatayin na kayo. Anong gagawin ninyo? Pag hindi ka mananampalataya, yung A, B, and C ang gagawin mo eh. Tatakbo ka, hingi ka ng saklolo, at saka alam mo po na mapapahama ka, matatakot ka, karipas ng takbo. Pero iba po yung salita na inimplant po sa atin. A very good example happened in the life of Saint Stephen. Si Esteban po yung kauna-unahan po na martir na kinuwento dito sa Biblia. At nais ko pong basahin ang sinasabi ng Gawa dito po sa 7 at 59 hanggang 60. Sabi po dito, in the book of Acts, chapter 7, verses 59 to 60, habang binabato si Esteban, nanalangin siya ng ganito. Hindi ho siya tumakbo, no ho? Sabi natin, letter A, tatakbo ho ba kayo? Letter B, hingi ba kayo ng saklolo, tulungan niyo po ako, binabato po ako. O kaya ho, letter C, matatakot ka. O yung letter B, mananalangin ka, magpapasalamat ka sa Diyos. What is the attitude of Saint Stephen? Tignan niyo po, dahil may salita siya ng Diyos sa kanyang puso, ang sabi dito, at habang binabato si Esteban sa Gawa 7, 59 to 60, no? Habang binabato si Esteban, nanalangin siya ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, wag mo pong iatang sa kanila na panagutan ang kasalanan na ito. At si Esteban po ay mahimbing na nakatulog. Ibig sabihin, siya po'y namatay. Napakaganda ang attitude ng isang Kristiyano. No? Sa panahon na tayo po'y mamamatay, letter A, hindi na tayo tatakbo, kaya mag-struggle. Ayoko pa mamatay. Hindi ho ganun. Oxygen, pahingi. Hindi ho ganun ang isang Kristiyano pag mamamatay na eh. O kaya letter B, tulungan niyo ako, ayoko pang mamatay. Samahan ninyo ako, yung mga kapamilya po. Maghawak-hawak kamay tayo, huwag niyo akong iwan. Hindi ho ganun eh. O kaya letter C ho, natatakot ako, huwag kayong mawawala sa tabi ko. When you are filled with the Word of God, you know that to be absent in this body is
to be present with the Lord, sana ang attitude natin para tayo makita natin, mapagkakatiwalaan kasi yung pangako ng Diyos, panghawakan natin ang mga sinabi ni San Esteban. Ang sabi po ni San Esteban, napakaganda, lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, wag mo po silang panagutin sa kasalanan na ito, tanggapin mo po ngayon ang aking espiritu. May struggle? Wala. Bakit walang struggle? Alam po ni Esteban na siya po'y kapi-kapili ngayon ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mapagkakatiwalaan yung pangako sa atin ni Jesus. Sino man ang nananampalataya sa akin, kahit siya ay mamatay, ang sabi po ng Biblia, ay muling mabubuhay. Bakit ko tinuturo yun? Pangako yun eh. Tapos kinakabahan tayo, ang nananalig sa akin, kahit siya'y mamatay, ay muling mabubuhay. Can we all say amen? Nire-ready lang tayo ng Panginoon. Kaya po pag mamamatay tayo, kulang na yung oxygen, huwag na kayong huminga na, oxygen! Lumuhod tayo, manalangin, tanggapin mo ang aking espiritu, Panginoon. At kung may nakagawa man sa akin ng masama, huwag niyo pong iatang po na mabigat na kasalanan sa kanila sapagkat hindi nila alam po ang kanilang ginagawa. Ay, napakaganda po. Pag-release po ng espiritu ninyo, you will be walking with the Lord Jesus Christ. Bakit? Itong salita na ito, mga kapatid, na pinangako ni Jesus, yan ay mapagkakatiwalaan. Nagbibigay po ng talino. Dahil yan po ay tuntunin ng ating Panginoong Diyos. Kaya walang struggle po eh. I trust the word of the Lord Jesus Christ. Nanalig ako sa Kanya, tinalikuran ko yung lahat ng kasalanan, huling hininga ko na, mamamatay ako, pero muli akong bubuhayin ng Diyos. Walang struggle. Ikatlo mga kapatid, sabi po rito, makatwiran ang utos ng ating Ama. It is righteous. Wala akong itatagubilin sa inyo na ikasasama ninyo. Kaya when I read the Bible, ang principle po ng pamumuno ko, lalong-lalo na sa eskwelahan namin, nakasalig sa Biblia. Hindi ko nakasalig sa mga conference o mga leadership attendance natin o kaya meron po tayong mga coaches. Hindi ko ganun, kapatid. Mali ang tinuturong liderato ng mundong ito. Ang mundo kasi na ito, democratic eh. Ano ibig sabihin ng democratic? Ano opinion mo, kapatid? Dapat ba nating turuan ng mabuti ang tao o hindi? Palagay ko po, pastor, wag na natin sabihin yung mga kasalanan. Okay, sige, unang boto ka. Ikaw, ano ang idea mo, kapatid? Pastor, dapat yung masasakit na sinasabi ni Jesus, wag na nating sasabihin. Para po sa church, walang aalis. Okay. So, napagkasunduan nating lahat, pag mga kasalanan, wag nating tatalakayan. Mali, kapatid. That's not the democratic leadership that the Bible instills. Ang Biblia nagsasalita sa pastor na itinalaga ng Diyos. At ang kinatatakutan ko, pag nagkamali po ako sa pagbibigay sa inyo ng salita ng Diyos, Santiago 3, wag ang marami sa inyo ang maging guro, sapagkat alam ninyo na kayong nagtuturo ay mas higit na hahatulan ng Diyos. Kaya po I kneel down and pray, Lord, hindi po tama palagi ang pagdidesisyon ko. Guide me with your word, kasi pag nagkamali ako hahatawin ninyo, Panginoon eh. Ako po maiimpyerno, kapatid eh. Halimbawa talaga nagkamali ako, wala akong pinariringgan, isuko nyo ako, wag nyo ako itago sa ilalim po ng church. Ako mismo magagalit sa inyo pag tinatago nyo po ako sa ilalim ng lupa. Magagalit talaga ako. Kung may kasalanan man ako o wala, haharapin ko lahat ng akusasyon sa akin, kapatid. Kasi yun ang nararapat, yun po ang makadiyos, yun po ang banal. Ang lahat ginagamit na shield, ang miyembro nila, kulto po yan, kulto, lumayo kayo, maiimpyerno po kayo. O di pag sinabi mo, ang dami nang may galit sa inyo, milyon-milyon yun, di ba maririnig ito. Wala po akong pakialam kung magalit kayo. Sinasabi ko to dahil mahal ko kayo, kapatid. At maging mangyari po sa church na yan, isusuko ako ng church na ito. Ano po bang kaso nyo? Jaywalking. Sige, suko nyo na lang din ako eh. Lumabag ako sa batas eh. Nahuli na ako sa Cubao dati, mga kapatid. Nag-jaywalking po ako. Nakulong po ako ng mga ilang oras lang naman At saka po pinag-push up po ako ng pulis. At least absuelto na. Kasi nagkamali po sa batas eh. Nagkamali naman talaga nag-shortcut. Kaya dapat sumusunod din sa batas ang isang mananampalataya. No? Tao tayo, nagkakamali po eh.
And sabi po rito, ang utos ni Yahweh ay makatwiran, nagpapasaya ng puso at nagpapasaya po ng kalooban. Ano po ang sabi po ng Mateo 5:4? In the book of Matthew chapter 5 verse 4, pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat sila po ay aaliwin ng Diyos. Life is not a bed of roses. Nagnegosyo ka, palaging successful ang negosyo. Hindi po. Minsan padadaanin ka muna ng Diyos po sa mga pagsubok bago po mararanasan nyo po ang tagumpay sa buhay. Hindi po lahat ng tao ho matutuwa sa inyo. Palagi ko pong nire-remind po sa inyo, wag kung sasama ang loob ninyo, magdadalamhati kayo, Pastor, nilagay ko lang naman ho yung success ng negosyo namin. At maraming nagalit sa inyo doon po sa social media. Palagi ho, mag-iisip kayo kapatid, may matutuwa, may magagalit. Kaya ho, sports lang tayo. Pag may nag-comment ho, huwag niyong buburahin, hayaan niyo silang mag-comment ho ng negative. Naglagay ho kayo lahat ho tayo, libre magpahayag po ng kanyang kalooban doon. Pag hindi niyo nagugustuhan, pwede niyo pong sabihin. Ano pong pinaka-safe, Pastor? Huwag na lang ho kayo maglagay para hindi po kayo sasama loob. Minsan nagdadalamhati po tayo, Lord, bakit ganun po? Hanggang ngayon po, hindi pa po ako napopromote. Hanggang ngayon po, Panginoong Diyos, hindi ko pa nakakamtan po yung mga plano ko sa buhay. Mapalad ho yung nagdadalamhati. Bakit ho? Sila po ay aaliwin. Katwiran po ng Ama yan. Ang utos ni Yahweh po ay makatwiran. At ang sabi po dito, ito'y nagpapasaya sa puso at kalooban. Para po ang aral ng Kristiyano, baliktad po sa aral ng mundo. Ano po ang sabi ng Santiago, palagi nating paulit-ulit na pinipreach? Consider it pure joy. Tignan ninyo bilang isang malaki pong kagalakan kapag kayo'y dumaranas ng mga mabibigat na pagsubok, sapagkat alam ninyo ang lahat ng mga pagsubok na ito ay magpapatatag ng inyong pananampalataya sa Diyos. Consider it pure joy, my brethren, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Perseverance must take its course so that you may become mature and complete, and you should not be lacking in anything. Baliktad yun sa aral ng mundo Ano po yung aral ng mundo? Magdalamhati kayo pag maraming pagsubok. Namatayan, iyak ako, Pastor. Hindi ko na siya makikita. Yun ang akala nyo. Pag Kristiyano ka ho, may grand reunion tayo sa langit. Amen? Kaya ho, papalitan ho ng Diyos yan Yung katwiran na yan, ay namatay yung kapatid ko. Pero masayang masaya ako. At the last moment po, nasharean ko siya ng salita ng Diyos. Yung pong tinalakay natin nung Wednesday, yung pong tinatawag na Jerusalem, start nyo po sa family ninyo. Alam ko, may nagalit sa akin ho doon Kasi, Pastor, ako po'y pupunta ng Cambodia. Pahingi po sana ng love gift para meron po kaming pamasahe. Sabi ko dun sa kapatid, na-preachan mo na ba yung lolo't lola mo, nanay, tatay mo? Hindi na humingi. Kasi it starts first with our family. Pagkatas ng pamilya ho, yung Judea, yung nakakabit po, sa inyong kapamilya, kapitbahay, kaopisina, kaklasmate nyo ba, na-sharean nyo na. Mamamatay yan, kapatid. Pag namatay sa kasalanan yan, sabi ng Ezekiel 17:18, mga kapatid, pananagutan mo pag hindi mo ipinahayag at sinaway ang kapatid na mamamatay sa kanyang kasalanan. Yung kaaway po, pinapahayagan nga po yan. Kaya po pinapaibig yung kaaway. Hindi po porke kaaway, impyerno na. Pati ho yung habag natin, ang sabi po ng aklat po ng Judas, meron pong Book of Jude, agawin ninyo sila lahat sa apoy. At ano pong sabi, maski yung mga hindi natin kakilala, kaya wag ho kayong masyadong mataray. Di ko na makakilala, katabi ko sa eroplano. Anong paki ko dyan? Meron pong message ang Lord dyan. And to the ends of the world. Kaya ho, totoo po na makatwiran ho yung salita ng Diyos Nagpapalakas po ng atin pong kalooban. Nako, anytime, Pastor ho, hindi ko po alam ang mangyayari. So we give honor, we give glory, we give all the highest praises to the Lord po. Every day of the month, every day of the week, binibigay natin yung pinakamataas po na paglilingkod sa Kanya. Hindi natin alam po kung ano mangyayari bukas Kaya ho, sumasaya yung puso natin. Diba? Pagkabigat na ho kayo. Pastor, hindi ko na po alam. Financially po, bagsak kami. May sakit pa yung misis ko. Pero natutuwa ako sa Word of God. Kasi pinalalakas po ako ng salita ng Diyos. Bakit ho? Makatwiran ho. Nagpapasaya sa puso, nagpapasaya ng kalooban. Tanggalin nyo yung Word of God. Marami na po sa ating nagpakamatay ngayon.
Tanggalin niyo po yung mga pangako ni Jesus, lubog na lubog tayo ngayon sa kasalanan. Ang sarap po magkasala sa mundo na ito, no ho? Uulitin ko po, pagka ho hindi tayo binibigyan ng warning, masarap magkabit, kapatid, ha? Yun ho yung gusto ng katawan ng tao eh. Masarap pong magnakaw, masarap po kapatid na tayo ho ay pumatay, mamintas, makinig ng chismis. Pero tinanggap mo si Jesus eh. Nung tinanggap po natin si Jesus, pumait lahat ng mga bagay na yan. Can we say amen? Kasi po, hindi gusto ni Jesus ang lumalakad sa katawilaan, ang lumalakad ho sa kasalanan. Ang salita ho ng Diyos ay makatwiran. Huli sa lahat ho, tama ho ang tagubilin ng Panginoon. Salita ng Diyos ho, tama. Wala hong mali dyan. Sabi po ng awit 19:8, ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng hustong pangunawa. Alam niyo ho ba yung Bible verse na 2 Timothy chapter 3 verse 16? Madaling tandaan, ano? Kasi po parang John 3:16. But in the book of 2 Timothy chapter 3 verse 16, naglagay po dito ang Panginoong Diyos, ano? Ang lahat ng kasulatan ng Panginoon ay kapaki-pakinabang. Number 1, supplemental lang ho ito. Bakit mahalaga po salita ng Diyos? Mahalaga po ito sa pagtuturo ng katotohanan. Mahalaga ho yun eh. Ano po yung totoo? Yun po ang sinasabi ko po. Pag kino-cover up nyo yung totoo, hindi ka talaga nagmamahal. Pag sinasabi mo yung totoo, marami na masasaktan sa'yo, magalit man sa'yo, yun po ang tunay na nagmamahal. Bakit ho? Sabi ng Biblia, kapaki-pakinabang sa pagtuturo, kapaki-pakinabang sa pagsaway, kapaki-pakinabang sa pagtutuwid, kapaki-pakinabang sa pagsasanay para sa isang mabuting pamumuhay. Ikalawang Timoteo 3:16. Pero ngayon ho, tinuturuan po tayo, ang salita po ng Diyos ay nagbibigay ng kalakasan. Ang salita po ng Diyos ay makatwiran. Ang salita po ng Diyos ay mapagkakatiwalaan. Ang salita po ng Diyos ay tama. Ulitin ko po yung kanina bilang pangwakas ho natin at sana po ito po ay tumimo sa ating mga puso, mga kapatid. Ano ho? Sabi po ng pangwakas natin, ito po yung sinasaad ng Biblia sa aklat po ng 1:1 hanggang 4. Nang pasimula po ay naroroon ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. The Word is God. Ano pong sabing patuloy? Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Yung salita ko, si Kristo ho yun eh. In the beginning of the creation, kasama niya na po si Kristo. At nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha na hindi sa pamamagitan niya. Sapagkat nasa salita po ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan at nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanpaman ng kadiliman. Mga kapatid, si Kristo po ang sinasabing salita. Do you have a personal relationship with Christ? Baka ho peke. Bakit? Meron kayong personal na relasyon sa pamagitan lang ng salita ninyo. But you do not follow what Jesus Christ says. Pagka ho sinusunod ninyo ang pinag-uutos ni Jesus, yun po ang tunay na may personal na relasyon sa Kanya. Tayo pong lahat ay tumayo, palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ama naming makapangyarihan, kami po ay lumalapit, nagpapasalamat po kami for all the encouraging words. Marami pong kabigatan, marami po Panginoong pag-aagam-agam, lalo na the greatest fear in our life is death. Pero may mga magagandang pangako ka kanina, gaya ng amin pong pinangahawakan ngayon. Lord, pagbulay-bulayan namin po ang aklat ng awit, 19:7 hanggang 8, napakaganda ng mga pangako po ninyo roon, Panginoon, sapagkat unang-una sa lahat, ang lahat po ng salita ninyo ay nagbibigay po ng kalakasan. Kung hinang-hina na po kami, panghawakan namin, and my God shall supply all my needs according to His riches and glory. And my God shall provide the strength to me, Panginoon Diyos, kung ako po'y nagugulumihanan at nanghihina. Panginoon, ang salita niyo po ay makatwiran. It is righteous. Kaya Panginoon Diyos, pag sinunod namin, makakamtan po namin ang ganap na ligaya po para sa aming mga buhay.
Ang salita niyo po, Panginoon, ay mapagkakatiwalaan. Gaya po ng binasa namin, Panginoon, dito sa verse na ito, nakalagay po sa wall ng church na ito. Sino man po ang nananalig sa inyo, kahit siya'y mamatay, ay muli niyo pong bubuhayin. Napakagandang salita, Panginoon, dahil ito po ay nagbibigay po sa amin ng buhay. And definitely po, ang inyong salita po, Panginoon, ay makatotohanan. Sa umaga po na ito, itouch niyo po ang aming mga puso. Mahalaga ka sa amin, Panginoong Ama, at lalo tigit po ang inyong pong mga salita. Panghawakan nawa po namin ang relasyon na ito, ang ugnayan na ito ng isang mananampalataya, na ang tunay na relasyon po kay Jesus ay hindi po sa pamagitan ng Panginoon, tinanggap kita sa aking puso, kung hindi sa paglakad po sa iyong kalooban. Acceptance of the Lord Jesus Christ is acceptance of all of His teachings and His words. Kaya Panginoon, nawa po, itouch niyo po ang aming puso na sa umagang ito, magpatuloy po ang paghahari ng salita mo sa aming buhay. Muli, Ama, ang pinakamataas na papuri po at pagdakila ay pinagkakaloob namin sa inyo. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin sa banal po na pangalan ni Jesus. Tayo po lahat ay magsabi ng amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise the Lord. Ngayon po, let us continue to bless God through our giving. Magkalaw po tayo sa ating Panginoon at simulan po natin yan sa pangitan po ng isa pong panalangin. Manalangin po tayong lahat. Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa oras na ito. Binibigyan mo po kami ng pagkakataon upang mapapurihan ka, sambahin ka, at maibalik ang biyaya, Panginoon, na patuloy niyo pong pinagkakalob sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, sa lahat ng mga offering na ito, sa lahat ng aming mga ikapo, Panginoon, patuloy mo pong tanggapin, Panginoon, upang magamit sa iyong iglesia, upang marami pa po, Panginoon, ang maabot ng iyong salita, O Diyos. We pray, Lord God, for our brothers and sisters, Panginoon, na naghahanap po ng kanilang trabaho, ikaw ang patuloy na magkaloob, Panginoon. Naghahanap ng negosyo, ikaw ang patuloy na magkaloob. Sa lahat, Panginoon, ng aming pagkakalob sa inyo, Panginoon, maliit man malaki, Panginoon, na nagmumula sa aming mga puso, O Diyos, patuloy mo po ito, Panginoon, na tanggapin bilang handog, bilang alay, Panginoon, sa iyong harapan. Maraming salamat, O Diyos. Ang papuri at pagsamba ay para sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. O Diyos. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong piritin at ang bayang ito iyong pagagalingin. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, Ulan ng pagpapala sa bayan ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala
Para po sa mga pagbati, umpisahan natin sa magdiriwang ng kaarawan. September 10, happy birthday kay David Melendez. Kasabay po niyan si Sister Maika Resos. Gayon din po yung bunso namin, si Brother Edu Bautista. Happy birthday. September 13, si John Marcus Bautista. Si Marcus ba yun? Ayan mo, apo namin yan. Tama ba? Ay, hindi. Okay. Happy birthday. September 8, ay happy anniversary po. Sister Marilu and Brother Augusto Luklukan. September 11 naman po, Sister Eunice and Brother Nico San. Ayun, so pagbati po sa inyong lahat. Yung mga natawag, so pwede ba namin request na tumayo kayo sa inyong lugar para may panalangin kayo. And as we pray for them, i-extend po natin ang ating mga kamay sa ating mga kapatid. Panginoon, sa oras na ito, tinataas namin ng mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan ngayong linggo na patuloy, Panginoon, ang pagpapala, ang ipagkalob niyo po sa kanila sa biyaya ng buhay, kalakip ang kalakasan, kalusugan ng kanilang pangangatawan, Panginoon. Patuloy mo po silang pagtagumpayin sa kanila pong trabaho, sa kanila pong pag-aaral, sa kanilang ginagawa, sa kanila pong mga buhay, Panginoon. At patuloy na ikaw ang makita, ikaw ang maluwalhati, ikaw ang magningning sa kanilang mga buhay. Dalangin namin ang mahaba at mapagpalang buhay ang patuloy niya ipagkakalob sa kanila. Sa oras na ito, Panginoon, dinadalangin din namin ang mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang wedding anniversaries. Ikaw ang patuloy na pumagitna, Panginoon, maging sentro ng kanilang pagsasama, ng kanilang buhay, Panginoon. At patuloy na kumilos ka sa kanila pong pamilya. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday and happy anniversary. Si David, bit-bit niya yung kanyang anak. First Sunday ba ng pag-attend niya? Second. Yan. We bless. Ano bang pangalan niya? Amelia. We bless Sister Amelia Grace. Amen. At para naman po sa susunod na linggo, September 15, Presider Sister Jean Palomar. Prayer for tithes and offerings, Sister Jean, and for our flower bringer, De Los Reyes family. Also, announcement po, magkakaroon ng Feast of Harvest Christian Ministry Students School Awards Recognition. Tinatawagan namin yung mga nabigyan ng recognition sa school. Ayan, so pakibigay yung inyong mga pangalan sa Children's Ministry Head, si Brother Kenneth Luklukan. Ayan. Any form of recognition, basta po kayo ay na-recognize sa inyong eskwelahan, pwede nyo po yung isama sa lista. Then, every third Sunday of the month, we have our youth fellowship. That's after the worship service here in our church. Meron din po tayo na Bible study every Wednesday. Ginagana po yan live sa ating Facebook page. Prayer meeting, 5 o'clock to 6 o'clock in the morning, every day, and every Friday, Saturday, and Monday, 8 p.m. to 9 p.m. via Facebook Messenger po. Ganon din po yung paalala namin. If you have prayer requests, pwede nyo pong ibigay para maisama sa panalangin sa ating pong ministry head kay Sister Emmy or kay Brother Greg or sa ating pong mga pastor o sa ating pong mga elders para po maisama sa panalangin. Wala na po ba? Ayan, ngayong araw na ito, merong meeting ang music team, so pwede kayong magstay after the worship service. And speaking of that, patuloy po yung aming panawagan na
sa lahat ng mga nagnanais na maging part o makasama ng music team, welcome na welcome po kayo. Yung mga nagnanais matuto, gumamit ng instruments, yung mga nagnanais na mapagamit yung kanilang talento sa pagkanta, pwede po kayo. I-approach nyo lang po kung sino yung member ng music team, si Sister Jean, para maisama namin kayo sa ating pong team. Kung mapapansin nyo, binaha tayo pero parang lalong gumaganda yung ating yung ating sound system. Tama po ba 'yon? Mas gaganda po 'yan pag nakasama po namin kayo sa music team. Ayan po. So, inaaniyahan po namin muli kayo na makibahagi sa music team. Ayan. So, ngayon tinatawagan ko na po si Pastor Archie para po sa ating closing prayer and benediction. Salamat po sa Diyos, Brother Raymond. Gusto ko lang ho mag-announce din po na meron po tayong programa this coming October po. Bilang kabahagi po ng last stretch po ng Krus ni Jesus. Naalala niyo po, kabanalan, runong, ugnayan. Yung ika-4 po, sigasig. Bilang masigasig na mga mananampalataya, nakikipag-ugnayan po tayo dito po sa Barangay Hall, Balante. Para every afternoon po, kung loloobin ng Diyos, afternoon po ng Sunday, magkaroon po ng lunch feeding. Sana po loobin ng Diyos. Kasama po yung pagpapahayag natin ng Word of God. Sisimulan po natin sa Balanti po by October. Depende po sa pag-uusap na ginagawa ngayon. Pangalawa po, para po sa mga kapatid na nagnanais dumalo po ng Jesus Reigns. Ito po'y gaganapin ng November 30. Bakit kailangan ho ninyong magpatala sa mga kabataan mamaya? Kasi po, ito po ang magiging basis ng transportation natin. Tayo po ay loobin ng Panginoon, makapag-rent po ng maliit po na coaster, para sa mga dadalo ho. Masaya ho yan, sama-sama mga churches po na Kristiyano, magpupuri po tayo tentatively sa Luneta Park. So sama-sama na rin tayo mamasyal sa Luneta. Lagay nyo po, November 30 po yan, Saturday, magpatala kayo sa ating mga kabataan. At gayon din naman po mga kapatid, October 31, nagplano ang church na magkaroon tayo ng evangelism sa lahat ng mga simenteryo kung saan meron po kayong dinadalaw ng mga mahal ninyo sa buhay na. Ito po ay i-divide natin, meron pong maa-assign doon po sa Loyola, kung meron pong mga namatayan doon, nadadalawin ninyo, o kaya po ay sa Paraiso, dito po sa San Mateo, dito po sa Heaven's Gate po, sa may area po ng Antipolo, at yung mga iba-iba pa po na may mga dadalaw po sa iba-ibang simenteryo. Mga kapatid, hindi namin din kaya yung cost ng pagbili po nitong mga trucks, pero meron po akong nakitang napakagandang trucks, 2 piso po isa, colored na po siya. Ito po ay, hindi ako nag-advertise, pwede nyo pong mabili sa Shopee. Kung meron kayong panahon po, ang title po niya, Ikaw ba ay mabuting tao? Ang ganda ho mga kapatid, yun po, tandaan nyo po, ikaw ba ay mabuting tao? Ang 100 piece po niya o 100 pieces po ay 200 pesos. So pumapatak na parang 2 piso. Isa colored po at parang magazine type po siya. Kung tinatouch po ni Lord, ako po'y umorder na rin sa sarili ko po, At gagamitin po namin sa 2 po sa amin, sa may Antipolo at saka sa Paraiso. Maglalagay po tayo ng mga sectoral heads po. Sino pong mamumuno dito po sa may Loyola, dito po sa Paraiso, sa San Mateo, at ang mga simenteryo po dito po sa Antipolo. So yun po, makikita nyo po yung title. Tignan nyo po mamaya, ikaw ba ay isang mabuting tao? Kung tinatouch po ni Lord ang inyong puso, you can order on your own, tapos maglagay po tayo ng mga naka-assign po. Dahil ang tema natin for the last stretch of the month po or the year ay sigasig para kay Kristo. Tayo po lahat ay tumayo. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Ama naming makapangyarihan sa lahat, ang mga bagay na ito ay sadya namin pinagkakaloob sa inyo dahil napakabuti niyo po sa amin. Napakaliit lang kabutihan itong gagawin namin po. Baka nga po hindi pa kabutihan sa inyo, sapagkat sabi nyo sa Bible, pati po ang mabubuting gawa namin ay maruruming basahan pa rin po. But Lord, deep in our hearts, gusto ka naming papurihan, pasalamatan,
dakilain po dahil sinasamahan niyo po ang church na ito, pinapahayag niyo kung anong totoo po at nananalig po kami sa bawat salita na ipinangako po ninyo. Our labor in the Lord will not be in vain. Ano man po, Panginoon, ang mga gagawin po namin, ikaw po ang may kalooban kung ito po ay magaganap. This coming October, sa November 30 po, pati po ang October 31 na pagpapahayag po ng salita sa sementeryo at pagbibigay po ng tracts, samahan mo kami, Panginoon Diyos, sapagkat tinutupad namin po ang inyo pong kagustuhan, ang nais ninyo, ang lahat ng tao po'y maligtas at makaalam po ng katotohanan. At sa umagang ito, Panginoong Ama, binabasbasan ko po ang lahat ng mga hinirang nyo po, lalong-lalo na ang lahat po ng inyo pong mga tinawag at inyo pong mga anak, maging sila man po'y nakikinig po ng broadcasting na ito, na kasihan nawa kami ng inyo pong santo at banal na Espiritu. At iniiwan ko po ang mga panalangin po ni Moses na ito, na gayang binigay niya po sa mga Israelita. Iniiwan ko po sa lahat ng inyong mananampalataya ngayong umaga na ito, Panginoong Ama. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan paman. At kung paano po binitawan din ni Haring David sa mga Israelita, Panginoong Ama, ang pangako mo sa awit 23:6, bibitawan ko po na may kapangyarihan ngayon sa lahat ng mga hinirang mo. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives and we will dwell in the house of the Lord forever. Salamat ng marami, Ama, sa iyo lamang ang mataas na kapurihan. To God be the glory po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God. Amen. Tayo po ba ay nabusog sa mensahe ng Panginoon? Amen. Muli po pala, binabati po natin ang ating mga makikisig at malalakas na lolo at lola ngayong araw. Happy Grandparents Day po sa ating mga lolo at lola. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ng ating mga lolo at lola. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, tayo po muli ay umawit at magpuri sa ating Panginoon. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Papuri. Karapat-dapat na purihin at sambahin, luwalhatiin, dakilain ang Panginoon natin. Sabay-sabay, hallelujah! 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 Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Papuri sa Diyos! Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Papuri. Whoa. Iniaalay, pasasalamat na walang humpay, pagkat biniyayaan ng kaligtasan at tagumpay. Isigaw natin, hallelujah! Amen! Hallelujah! Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos
ang papuri sa Diyos, ang papuri. Papuri! Magandang umaga po sa ating lahat. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Hallelujah! Walang ibang pupurihin. 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 Ikaw lamang. Ikaw lang ang pupurihin. Ikaw lang ang pupurihin. Tanging ikaw, tanging ikaw, tanging ikaw. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Papuri sa Diyos! Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Papuri! Sa Diyos ang papuri. Hallelujah!